nag-trending ngayon sa Facebook. Ito yung sabi ni VP Sara, ang Office of the ang Office of the President, opisina ng presidente, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Saldico at naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Saldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas? Pakinggan natin ito, maganda ito ha. Congressman Paulo Marcoleta, ginisa itong si SOJ Rimulya sa isang hearing sa House of Representatives. Ito, panoorin natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto, panibagong reaction video na naman sa mga nangyayari sa ating world of politics dito sa bansang Pilipinas. Okay, ito, unahin nating pag-usapan itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si Auntie Claire Castro, the attack dog of Malacanang. Wala na tayong magagawa dyan eh. Ganyan na talaga. In default yan si Auntie Claire Castro. Wala talaga. Ang kanyang trabaho dyan sa Malacanang ay banatan lang ng banatan ang mga Duterte at wala nang iba. Ito lang yung tanong ko kay Auntie Claire Castro. Yung pagbabanat mo sa mga Duterte, Auntie Claire Castro, do you think nakakatulong ka sa bansang Pilipinas? Madali lang naman yan. Ano yun eh? Kung sa isip mo ay nakakatulong ka ng bansang Pilipinas, kung nakapakain ka ng maraming nagugutom sa Pilipinas, ang binabanatan mo ang mga Duterte, matatanggap namin yon yung pagbanat mo sa mga Duterte. Di ba? Pero yung kung banat mo sa mga Duterte ay kung nakakreate ka lang ng galit sa taong bayan, hindi ka nakakatulong, Auntie Claire. Mamaya ito pa, marami tayong pag-uusapan ngayon, mga maiikling video na reaksyonan natin. Itong si Congressman Paulo Marcoleta. Anak ito ni Senator Marcoleta. Ginisa niya sa isang hearing itong si Bonjing Rimulya. Ang pinag-usapan po rito, yung legality ng pagka-aresto ni Tatay Digong na dinala nila doon sa The Hague. Okay? At buti na lang at merong Congressman Paulo Marcoleta na ipinamukha ni Congressman Marcoleta na wala sa hulog itong si Rimulya. Ito rin si Rimulya, marami ding galit dito ng mga taong bayan eh. Wala ka na kung plano mong pumasok sa pagiging ombudsman o kung plano mong pumasok sa politika, sa future Rimulya, wala ka ng future. Galit sa inyo yung taong bayan. I'm just being frank here kahit ano pang rason mo, alam ko abogado ka Rimulya, pero kahit anong rason mo when it comes to legality sa pag-aresto nyo kay former President Duterte, wala. Rason lang yan. Buti na lang kinasuhan kayo ni Mayor Basti Duterte, di ba? Wala ka sa hulog. Alam ko ngayon, untouchable kayo ngayon kasi nasa inyo ang presidente, di ba? Di ko lang alam kung iba na ang presidente sa 2028. Siguro kakasuhan ka talaga sa ginagawa nyo kay Tatay Digong, ha? Yun lang ang karma talaga, no? Sabi pa nga ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Darating rin sa inyo yung ginawa nyo kay Duterte. Darating sa inyo yung gaba. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito yung picture na nag-trending ngayon sa Facebook. Ito yung sabi ni VP Sara, ang Office of the President, opisina ng presidente, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon
nawala si Saldico at naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Saldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas. Ito sinabi ni VP Sara noong September 19, 2025. Okay? Alam ko naman, itong pagkasabi ni VP Sara, ito, sa press con ito eh. Sinabi ito ni VP Sara bilang ganti sa ginawa nila sa tatay niya. Anong ginawa nila kay former President Duterte? Hindi dumaan sa proseso. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara. Hindi dumaan sa proseso, talagang pinilit nilang dalhin doon sa The Hague, sa ICC. So, kahit sinong lawyer na mga expert ang ipa-describe doon sa nangyari, yun po ay kidnapping. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara dito. Okay? Ngayon, na itong si Zaldico ay hinahanap ngayon ng taong bayan para mapanagot dito sa flood control projects na sangkatutak na korupsyon, at itong si Martin Romualdez na nag-step down bilang House Speaker. Okay? Bakit ngayon ang administrasyong Marcos hindi nila kayang gawin kung anong ginawa nila kay Duterte, sana gawin rin nila ito kay Zaldico? Di ba? Gamitin nyo, ito ha, ine-emphasize ko lang, ine-exaggerate, ina-elaborate ko lang yung sinabi ni VP Sara dito ha. Bakit hindi ninyo gamitin ang eroplano na naghatid kay Duterte papunta doon sa The Hague? Gamitin nyo rin itong eroplano na ito, itong jet na ito, para ibalik nyo ito si Zaldico sa Pilipinas. Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? May favoritism kayo. Kasi kung kalaban nyo sa politika, talagang yung mga assets at mga resources ng gobyerno, gagamitin ninyo. Bakit hindi nyo yan gamitin ngayon kay Zaldico? Na hinahanap siya na ngayon ng taong bayan. When I say taong bayan, lahat ng tao ng Pilipinas galit ngayon sa korupsyon. Hindi mawala-wala yung issue na yan. Maya-maya, mag-ulan yan, baha na naman, korupsyon na naman ang maalala ng taong bayan. 'Di ba? Gamitin nyo rin yung jet na yan para ibalik nyo si Zaldico dito sa Pilipinas, because kailangan niyang isauli ang dapat niyang isauli. Yan ang taong, hindi ako nagsabi niyan ha, taong bayan. Kasi naniniwala yung mga nagrarally doon sa daan na si Zaldico ang pinakadahilan bakit maraming insertions, bakit lumalaganap ang korupsyon. Okay? At dapat niyang sagutin ang sinabi ng mga diskaya na binigyan pala siya. At hindi lang si Diskaya ha, baka meron pa na mga contractors na nagbibigay kay Zaldico, hindi lang because the investigation is still going on. Okay? Pero ang bobang si Auntie Claire, may sagot dito. Si default na yan eh. Si Attack Dog, ito yung sabi niya. Tatak kriminal yan. Tatak kriminal raw si BP Sara. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice presidente. Boba! Alam mo, Auntie Claire ha, let me explain to you bakit ganyan ang sinabi ni VP Sara. Sarcastic yan, di ba? Yung ginawa ni VP Sara, sarcastic, yan, banat yan sa administrasyon. Hindi man yan. Alam man ni VP Sara na hindi yan gawin ninyo kasi wala man kayong bayag. Ang administrasyon ito ay obviously biased. Ine-emphasize lang ni VP Sara dito. Hindi man sinabi ni VP Sara talagang gawin nyo yan. Ine-emphasize lang ni VP Sara dito na bias kayo. Kapag ang kaalyado ng administrasyon ay nagkaroon ng kasalanan, wala kayong ginagawa, wala kayong bayag. Pero kung yung kalaban nyo ang nadidihado like FPRRD, talagang gagawin nyo ang lahat para lang mapunta siya doon at mapahamak si Duterte. Yan ang ibig sabihin niya, VP Sara doon. Sarcastic yun. Siya naman, alam nyo naman yung mababa yung utak ni Claire Castro, tatak kriminal yan, mali ang ganyang advice mula sa vice presidente. Di ba? Akala mo naman nag-a-advise si VP Sara. Hindi po siya nag-a-advise, Auntie Claire. Binabanatan po kayo. Sarcastic yan.
Boba talaga. Okay? Heto. Pakinggan natin ito. Maganda ito, ha. Congressman Paulo Marcoleta. Ginisa itong si SOJ Rimulya sa isang hearing sa House of Representatives. Ito, panoorin natin. We go to Representative Paulo Henry Marcoleta. Thank you, Mr. Chair, at magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang Dahig. Hindi ko ho kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko ho nakita yung dami ng pulis. Hindi ko ho nasundan, subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa Dahig. Pero ngunit, masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague na wala hong incident. Kaya kahit paano, masalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyan. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan, halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851. Ikaw ang nagbigay ng legal basis. So, meaning to say, kapag hindi na si Bongbong Marcos ang presidente sa 2028, marami kang kaso. Maraming magrereklamo laban sa iyo. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Rimulya. Kasi po, nag-aargumento ka, kasi abogado siya nag-aargumento ka na tama ka sa batas. Maraming nagsasabi, maraming mali sa batas na ginagawa mo. Managot ka ngayon. Di ba? Kasi yung interpretation mo, sa tingin mo tama ka. Pero sa interpretation ng mga abogado na neutral, na may alam, marami kayong nilabag sa batas. So tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. Kasi sa ngayon untouchable kayo kasi nasa inyo ang administrasyon Okay? Yun lang. Section 17 and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us, at I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo, hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Di sunog ka. Sunog ka ni Marcoleta. Ang problema ho kasi dito, Ang problema kasi dito, ikaw yung problema. Ikaw kasi yung problema sobra ka kasing magaling. nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, Yan ang lagi niyang, kalandraka. Yan ang kanang reasoning lagi Si Duterte pa yung biniblame miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kakaibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? Sunog! Sunog na naman! Kawawa ka nito, Rimulya. Sunog ka talaga ni Marcoleta. At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Correct. Kung saan ating hindi... Meaning to say, sila rin lang ng mga nasisira sa kanilang pinagagawa dyan. Si Bongbong, si Bonjing. Hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang
nagtatrabaho po sa gobyerno, ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Rason! Ay, naku. Sa pang-araw-araw talaga, ha? At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Yan ang mahirap. Lawyer tayo, tapos hindi tayo magbabase sa batas. Yan ang hirap sa iyo, Remulla, eh. Kasi, ang dami mong rason na hindi naman nakabase sa batas. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon. So, pagdating ng panahon, nagbago kayo. Pero ang batas, hindi naman yan nagbabago. Batas is batas. Di ba? So, good luck na lang sa 2028 kasi mananalo yan si BP Sara, eh. Marami po kayong kasong marating sa inyo. Sa bawat panahon. Kasi don't tell me. For sure, maraming magagalit na kaalyado ng mga Duterte. Babanatan at babanatan ka, kakasuhan ka, Remulla. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito. Swerte lang kayo ngayon kasi administrasyong Marcos pa, eh. Nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security Kasi po. kung tingnan nyo si Remulla ngayon, untouchable, eh. Hindi talaga magalaw-galaw nyo si Remulla. Tapos, nagugustuhan naman ni Bongbong Marcos kasi meron siyang kasama na talagang loyal sa kanya. Kung makipagbastusan talaga sa batas, nandyan si Remulla. Ang hirap nito si Bongbong Marcos ay hindi lawyer. Liar lang. Hindi lawyer, liar. Ngayon, si Remulla naman, hindi siya takot kahit meron siyang mga nilabag na batas. Ayon sa mga ibang experts, hindi siya takot kasi alam niya na sa kanya ang presidente. Yan lang lagi kong sinasabi sa iyo, Remulla. Hindi sa lahat ng panahon nakaupo bilang presidente si Bongbong Marcos. Okay? If Bongbong Marcos is not in power anymore, pati ikaw, rehas ang Remulla, patutunguhan sa mga nilabag mo. Posibleng rehas ang kahatungan mo. Kaya hindi mo yan inisip, Remulla. Sa ating bansa. Does the former president pose any security threat? Kahit ganun na siya katanda. Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Tingnan lang natin yung legal basis mo. Tingnan natin yung legal basis mo kung tama ka. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwat Marami po itong kaso ni Senator Amy. May sinampa si Amy, eh. sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ho tayo parte ng- tumaliwas marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usaping ito. Hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato. Huwag ka nang magrason, Remulla. Obvious na kayo, eh. Obvious kayo na pamulitika yung ginawa nyo. Huwag nyo ini-elaborate kasi nai-elaborate rin yung mga rason yung kamalian. Ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay, minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. What a reason? Attorney ka ba talaga? Yun ang reason mo? Nagbago ang pag-isip? Ayun po. Yun po kasi My yung God. pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Ang Secretary? kagandahan dito ni Marcoleta rin, hindi man siya nagpakita ng agreement or disagreement kay Remulla. Nagtatanong lang siya. No? Ganyan, sana ang mga congressman. Hindi yung, nagsisinungaling ka, i-contempt kita. Paano mo nasabing nagsisinungaling? Opinion niya yan, eh. Answer niya yan, eh. Nasa inyo na yan. In aid of legislation yan, eh. Di ba? High-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials. How does the DOJ ensure that such operations are impartial, Correct. conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not Wala, maraming political interference yun. Kaaway sila, eh. Kaaway si Duterte at si Marcos. Di ba? influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Sige, rule of law. Pero tama yung sinabi ni Marcoleta. What if, pagdating ng panahon,
mali kayo sa mga batas na sinasabi ninyo. Ang interpretation ninyo will be not the same with the interpretation of the final decision of the judgment day. Buti kung sasang-ayon yung mga hukom sa inyo, di ba? Pero tingnan natin, it might be you who is correct or yung mga nagsampa ng kaso sa inyo sa mga kalyado ni Tatay Digong. Yun po yung aming mantra dito. Yan po yung Okay, mantra-mantra. Wala nang naniniwala sa mantra-mantra nyo dyan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman